Ayun. Ayos tong balitang to. Actually, magandang improvement to guys, no? Nadali din kahit papaano ng House panel ng Kamara itong si former President Rodrigo Roa Duterte at si Bato de la Rosa. Deserve. So, pinapatawag na nga po guys itong dalawang impacto. Kumbaga, isasalang na po sila sa Kamara. Basahin nga natin tong balitang to. House panel to inform ex-President Duterte, ex-PNP Chief de la Rosa of schedule for drug war probe. Yan po guys ang announcement ni House Panel Chairperson on Committee on Human Rights na si Abante. Wow! So sa mga dyan guys, sa mga nanonood sa akin ngayon, at kung mayroon kayong kakilala, kapamilya, na mga biktima po ng extrajudicial killings, ng tokhang-tokhang na planado ng kampo ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte, pumunta po kayo sa Kamara, speak up, magsalita po kayo, huwag po kayong mag-alinlangan dahil ngayon lang po talaga tayo nakaranas ng demokrasya. Kasi noon tahimik sa issue na to hindi to pinapatulan wala tayong magagawa kasi nakaupo sila, nandun sila sa trono. Abay, buti na nga lang po guys ngayon sa panahon ni President Marcos, wala pong pinapalagpas, talagang mananagot ang merong pananagutan sa batas. So sa mga nanonood sa akin dyan, calling the attention sa ating mga viewers, yung mga kaibigan nyo, mga friends nyo, na mga biktima ng extrajudicial killings, ng hayop na tokhang-tokhang, na mga planadong kaso na yan, abay, magreklamo po kayo, pumunta po kayo sa Kamara, speak up. Kasi ngayon lang po tayo nabigyan ng boses. So magsalita po kayo. Anyway, sa totoo lang guys, nung nakita ko tong balitang to, hindi pa nga ako nakaligo, pagigising ko lang. Diba? Kita niyan. Abay, agad akong kinuha ko yung aking laptop, tapos agad ibabalita ko sa inyo kasi talagang mahalaga tong balitang to. You know what guys, sa totoo lang, nung pinanood ko kahapon, yung hearing na naganap sa Kamara, nalulungkot lang ako ng konti. Kasi bakit konti lang yung nag-pay ng attention? Konti lang yung mga nanood, nasa 5,000 lang. Talagang parang hindi natutukan, parang hindi inabangan ba? Yung mga ganitong klaseng hearing, dapat ito yung pinagtutuunan ng pansin. Dahil unang-una, national issue to. Diba, buhay ng mga Pilipino ang nakasalalay dito. Wala naman pong improvement sa ating bayan yung mga Senate hearing ng mga marites. Katulad ng Senate hearing ni diba? Ni Senator Bato de la Rosa. Nagkaroon ba ng improvement sa ating ekonomiya? Mahalaga ba yun? Mas pinagtuunan pa ng ng pansin ang mga marites na hearing. Kaya nga minsan guys, naiinis at nagagaguhan ako sa mga ganyang klaseng politician. Mantakin nyo yung tax natin na pupunta lang sa mga useless na hearing. Tapos yung mga mahalagang hearing na katulad nito, abay parang pinagsasawalang bahala. So nandito tayo para i-promote in the next hearing na sana pakaabangan at manood kayo. Kasi national issue to National issue to guys. At buhay din ng mga Pilipino natin ang nakasalalay dito. Na hanggang ngayon, ang iba, hindi pa nakakakamit ang hustisya. Lahat naman sila hindi pa nakamit ang hustisya, hindi pa nakukulong itong si Digong. Anyway, nung pinanood ko guys, yung hearing doon sa Kamara, talagang napasabi na lang talaga ako ng grabe. Talagang ang lala talaga guys ng AJK ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi guys, ang dami ng mga namatay ng mga tao within 2 years.
sa panunungkulan pa lang ni former President Rodrigo Roa Duterte. According po yan guys sa record ng gobyerno ng Malacanang na ipinresent po doon sa Supreme Court, which is yung ipinresent po sa Supreme Court, yun po ang ginamit ni Attorney Chel Jokno. Yan, alam nyo naman itong si Attorney Chel Jokno, isa pong human rights lawyer. So ganito guys kadami ang natigibumbum. Oh, kita nyo yan? Over 20,000 people were allegedly killed in the war on drugs within the first 2 years of Duterte's term. Mantakin mo, 2 taon talagang parang naging baboy ang mga Pinoy noon, na kung sino lang yung matipuan ninyo, abay bumbum ninyo, walang due process. Buti ka pa nga, digong dinadaan ka sa due process. Pero yung mga tinegi ninyo, hindi nakaranas ng due process. Yung dapat yung tinitira dito, yung mga yung mga tawag dito, yung mga supplier, yung mga syndicate, hindi yung mga biktima lang, katulad ng user. Dapat yung yung tinitirada nyo dito, yung pusher. Wala pati yung user. Alam nyo guys, hindi ko naman sa kinakampihan yung mga user. Pero yung punto ko kasi, baka malay nyo, nandun sila sa part ng buhay nila na curious, or parang nadala lang sa bugso ng damdamin. Diba parang mga ganun, madaming kinds of reason, pero wala wala. Hindi man lang nila binigyan ng pangalawang pagkakataon, hindi pinagpaliwanag, pinegi agad. Sakit, no? Yung mga taong yan, may mga pamilya din. At ang malala pa dito, halos lahat ng mga natagibumbum ay mga nakatsinelas lang, mga blue collar, panday, construction worker, tricycle driver, labandera, mga ganyan. Pero yung mga malalaking tao, wala. Diba? Sabi dito, according to the Free Legal Assistance Group, Attorney Chel Jokno, who cited the 2017 year-end accomplishment. Ito yung masakit dito guys. Kasi, nakapatay ka na nga, tinawag pang accomplishment. Ginawa pa nilang accomplishment yung pagtegi. Tarantado tong mga hayop na to. Naging accomplishment pa, naging achievement pa sa kanila. Yung umigit kumulang 20,000 katao na mga natigok, mga walang awa, mga walang puso. So sabi pa dito, nasa na yun? Accomplishment report of the Office of the President. Of this figure, nearly 4,000 were reportedly killed in police operation, while over 16,000 were killed by riding in tandem and unknown suspect. Grabe, no? Grabe. So, kailangan talagang magkaroon ng deep and further investigation sa ganitong kaso. So, magagawa lang yun, kailangan nandun yung cooperation ni former President Duterte. Pero even if hindi siya umattend, hindi pa din mawawala na siya ay parte ng investigation. So meaning, wala pa din siyang takas. Umattend man siya sa hindi, magiging parte pa din siya ng investigation. So yun guys. Diba? Wala. Talagang talagang masaklap yung yung pagkakataon at panahon nung time ni former President Duterte na parang ginawang manok, ginawang baboy ang mga tao. Diba? Ang dali lang para sa kanila ang pumatay. Grabe. So lahat ng to guys, may pananagutan din to. Lalo pat nalalapit na nga ang ICC. Diba? Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.